Hello everyone, magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Alright, kamusta po kayo? Ngayon po ay tayo ulit ay magbabasa ng Bible, okay? At hoping and praying na mausap po ang banal na Espiritu at maging blessing sa atin itong pagbabasa. Alright, so ngayon po ay nasa Mark chapter 3 po tayo and verse 30. Alright. So, kung may Bible po kayo, pwede niyo po akong sabayan sa pagbabasa. Okay? And ang Diyos ay mangusap kung saan tayo dito, saan dito banda yung ating makuhang pagpapala. Alright? Okay, sa Mark chapter 3 verse 13, sabi po dito, okay, ang pamagat ng ating tinalakay ay yan, tinawag ng 12 alagad at pagpapalayas kay Satanas. Verse 13, umahon siya sa bundok at tinawag niya na lumapit sa kanya yaong mga naibigan niya at sila ay lumapit sa kanya. Humirang siya ng 12 lalaki upang kanyang makasama, upang sila ay maisugo niya na mangaral. So ang Diyos po ay nagtawag ng mga kasama niya. Alright? So kapag tayo po, okay, kung gusto natin na mas mapabilis, may i-share yung Word of God, mas may pabilis yung paglago, or kung may tayong trabaho na mabilis natin matapos, mas kailangan natin ng kasama. Okay? Sabi nga sa Bible, 1 is better than 2, or 2 is better than 1. Okay? So, mas magandang madami kaysa mag-isa. Okay? Kaya, ang Diyos, okay, ay naghanap po siya ng 12 alagad. Okay? Para siya ay mayroon siyang makasama sa kanyang pangaral. At upang magkaroon ng kamangyarihang magpagaling ng mga sakit at magpalayas ng mga demonyo. So, yung mga alagad ng Panginoon, sila Peter, okay, lahat yung 12 disciples niya, okay, binigyan niya ng power yung kanyang mga alagad, okay, para siya mismo, okay, hindi na siya yung parang siya lagi yung pagpagaling. So, sometimes binigyan niya ng power yung mga alagad niya. So, akalain niyo yun, that's a privilege, okay, na maging anak ng Panginoon, okay, at may power na magpalayas ng demonyo at magpagaling. Alright? So, yung mga alagad niya ay binigyan niya po ng privilege. Sabi dito, verse 16, itinalaga niya si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago na anak ni Zebedeo, si Juan na kapatid ni Santiago na tinaguriang Boanerges or Boanerges, na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Matthew, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na taga-Canaan, at si Judas na taga-Cariot na siya ring nagkanalo sa kanya. So, kung mapapansin po natin na 12 po sila, okay, 12 disciples, dinidisciple ng Panginoon, at merong isa doon na si Judas. Okay, na si Judas na ay pinagkanalo niya ang Panginoon at siya ay nagpakamatay. So, sa isang company or church, kakaibigan, possible na merong isang Judas. Okay, isang masamang tao na hindi natin inaasahan sa buhay natin. Okay, kaya parang sa isang group, okay, sometimes na kailangan pa natin tignan na, hindi natin alam kasi baka merong Judas dito. Okay, kasi si Judas po ay minahal na yung kanyang, yung pera. Na yung merong isang babae na nagbigay ng 1 year na sweldo, which is yung gamot ito po ay isang pabango, at binasag nito sa harapan ng Panginoon, ibinigay niya yung pabango. At sinabi ni Judas dun sa nagbigay ng babae, bakit mo ibinigay ito para sa Panginoon? Bakit mo ibinigay? Mas magandang ibigay mo lang sana sa mga mahihirap. So it means si Judas ay parang nanghinayang siya.
So, ibig sabihin, ibibigay mo sa Panginoon, ibig sabihin, hindi siya parang sapat, di ba? Sabi nga ng Panginoon, nagalit sa kay Judas parang sinabi is, ako na nasa ibabaw ng lupa ay mawawala or mamamatay, syempre. So, habang buhay pa ang Panginoon, kailangan na nating magbigay. Okay, bigyan na siya ng anong dapat. Kaya nga minsan, di ba tayo, kapag mawawala na yung isang tao, so sinasabi na natin lahat ng ating gusto, binibigyan natin ng ganito, o kaya naman kapag aalis yung isang tao sa ibang bansa, so nagbibigyan na ng mga gamit, ganito, memories. Ganon din ang Panginoon. Sabi niya, ako na nandito pa sa ibabaw ng lupa, nawa ay magbigay na kayo ng time, ng gift sa akin. Kasi ako, mawawala ako dito sa lupa. Okay, pero yung mga tao, andyan lang yan. Mapansin natin, no, sabi nga ni Pastor Jonathan, na talagang makita mo yung si Judas ay minamahal niya yung gamit or yung pera. Diba? Bakit pa sinabi na, bakit niya pa sinabi na sayang naman yan, dapat para sa mga mahihirap na lang yan. Diba? So, ibig sabihin, wala din yung wala din yung parang tiwala niya sa Panginoon. Diba? Medyo nakalimutan ko na yung sentence na sinabi ni Pastor. Basta ang natatandaan ko ay yung parang mahalata mo na talagang minamahal niya yung pera. Sabi nga sa 2 Timothy, for the love of money is the root of all evil. Okay, kapag tayo po ay nagnanakaw na, kapag tayo po ay inuuna natin yung pera, okay, hindi lang Panginoon, okay, tayo ay sobrang yung sa pera ay lagi tayo nag-work ng sobra-sobra, tapos wala na, nasisira na yung ating credibility, nasisira na yung ating testimony. So, ibig sabihin ay minamahal na po natin yung pera. Pero, hindi po masama ang pera. Okay, money is a tool lamang po. Ang pera ay dati, wala naman po yung pera, di ba? Noong unang panahon, ang nangyayari is trade lang. So, kapag meron kang bangus, okay, na isda, tapos ipag-trade mo siya sa bigas. Okay? Sabi ko nga sa akin, magtuturo nung kailan, dun sa Kalumbuyan, na kapag madami kang baka, kung wala pa siguro ang pera, okay? Kasi money sa tuli. Kung wala pa yung pera, okay? Ang mangyayari niyan, kapag gusto mo bumili ng kotse, di ba yung kotse mahal? Mga 800,000, tapos yung mga Vios or 1 million, pataas. So yung value ng baka, kasi baka yung meron kayo, ipag-trade mo siya. So mga 60,000 yun, sabihin natin 40 to 60,000 yung baka. O so 60,000 or 8,000 divided by 6,000 or 1 million divided by 60,000. So ang daming baka. Ang mangyayari niyan, dadalhin natin, okay, yung mga baka sa kasa, di ba? O kaya naman dun sa pagbibilhan natin. Di, ang hirap nun, di ba? Gusto natin na ilagay pa dun, so ang hirap natin dalhin yung baka. Kaya merong ginawang pera because money is a tool na ang pera lang po ay ginagamit natin na, okay, tool lang. Like for example, merong tools dun sa motor, di ba? Gagamitin mo lang pang ayos. So, yung problema na dapat i-trade natin na mabigat yung baka tapos bibili ka ng kotse. Imbis na mabigat po ito, okay, mabigat, na mahirapan pa tayo pang ipupunta dun sa pagbibilan ng kotse, mas dumali na kasi nga naging na siya pera, na paper na siya o kaya pera. Actually, meron din akong naiisip mo yun na parang mas pinadali, which is yung cheque. Yung cheque kasi kahit sabi mo 1 million, 2 million nilagay mo doon, pero basta mayroong laman yung cheque mo. So parang mas masalong na ipadali yung pag-transact ng pera. So yun, tool lamang yun para, okay, makapag-trade po tayo. Hindi natin pwedeng mahalin yung pera. At ang pera, pinagpapaguran po natin, ginagawa natin ng paraan, ng solusyon. Alright, kaya kailangan talaga natin ng Panginoon. Kailangan natin yung wisdom ng Panginoon
para yung gagawin natin na para kumita ay maging kalooban ng Panginoon. Ang Diyos nangungusap po sa atin. Kaya we need God. Ang Diyos makapangyarihan. Sabi nga sa Bible di ba? Yung ang Diyos, okay, siya ang si Apostol Pablo ang magtatanim, magdidilig, okay? Pero ang Diyos yung magbibigay ng increase. Tama po yun. Kaya nga, kahit ako rin po, I will praying, okay, na kung meron akong business, kahit maganda yan, kahit pagpugurin ko yan, magpuwet ako, kung hindi rin lang kalooban ng Panginoon at hindi rin lang i-increase ng Panginoon, it is a useless. Kaya, I need God, we need God para makita natin yung kalooban ng Panginoon. Because, kung wala ang Panginoon, masisira yung buhay natin. Kung wala ang Bible, masisira ang buhay natin. At sabi dito, buko na tayo dito sa part na ang pagpapalayas kay Satanas. Makita natin dito yung totoong anak ng Panginoon. Verse 20, muling nagtipon-tipon ng napakaraming tao kung kaya wala silang magawa. Kahit ang kumain, excuse me, ng tinapay, nang ito ay narinig ng kanyang mga kamag-anak. Sila ay pumaroon upang kunin siya sapagkat sinasabi nila, wala siya sa kanyang sarili. Ang mga eskriba na dumating mula sa Jerusalem ay nagsasabi na sa kanya si Beelzebub at sa pamagitan ng pinakapuno ng mga demonyo ay nagpapalaya siya ng mga demonyo. Okay? Pagkatapos niya silang tawagin upang lumapit sa kanya, nagpatuloy siyang nagsalita sa kanila sa mga talinghaga. Paano mapapalaya si Satanas? Verse 24, kapag ang kaharian ay mahati laban sa kanyang sarili, ang kaharian yun ay hindi makatayo. Verse 25, at kapag ang sambahayan ay mahati laban sa kanyang sarili, ang sambahayang iyon ay hindi makatayo. Verse 26, at kung si Satanas ay magsik laban sa kanyang sarili at nagkabahagi niya na hindi siya makatayo, kundi siya ay nagkaroon ng wakas. Verse 27, walang sino man ang makapasok sa bahay ng taong malakas upang samsamin ang kanyang mga kagamitan maliban na maigapos muna niya ang taong malakas at saka pa lamang niya samsamin ang mga kagamitan sa bahay ng taong malakas. So, dito makita natin na si Satanas hindi niya kayang puntahan yung kaharian ng Panginoon. Kung, di ba na lang kung malakas siya na igapos niya ang Panginoon tapos kunin niya yung mga dapat kunin para si Satanas po, siya po si Lucifer, kung di niyo po alam. Siya po ay isang angel dati na siya ay parang choir director siya doon sa taas, sa langit. At meron siyang mga group, mga community doon sa langit. Pero nagkaroon siya ng negative things or nagkaroon siya ng maasam na mas mahigitan pa ang Panginoon. So, siya po ay angel, gusto niyang mahigitan ng Panginoon. Pero hindi niya nakita ng Panginoon dahil ang Diyos ay nagalit. Okay? Sa pagiging kagustuhan na malagpasan niyang Panginoon, siya ay pinalusahan ng Panginoon at yung mga kasama niyang mga angels na siguro mga friend niya, okay, binagsak niya dito sa lupa at siya po si Satanas. Kaya sabi dito, may time din sa mga magnanakaw, di ba? So, yung ibang magnanakaw sa loob ng bahay ay sinasaksak. Okay, sinasaksak, okay, para makapagnakaw, di ba? So, gumagawa sila ng paraan bago sila makapasok sa bahay. Okay, yung mga lalaban or magpapapulis, so kailangan nilang patayin para walang ebidensya. So, yun yung sinasabi ng Bible. So, illustrate ko lang pero sana naintindihan nyo. Verse 28, katotohanan sinasabi ko sa inyo, patawarin ang lahat ng mga kasalanan sa mga anak ng sangkatauhan at ang anumang kalapastangan na kanilang maipaglapastangan. Ngunit kapag sino man ay maglapastangan laban sa banal na espiritu, siya ay walang kapatawaran magpakailanman sa halip. Siya ay nasa ilalim ng walang hanggang hatulan, sinasabi nila mayroon siyang karudumal-dumal na espiritu. Kung tayo po ay hindi po tayo ligtas, hindi po natin tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, hindi po tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay sasaniban ng karudumal-dumal na espiritu, which is yung body spirit, na si Satan ay papasok sa ating katawan, o kontrolin niya tayo. Bakit? Because we have God. Kaya man tayo nakikita dun sa TV na sinasaniban ng masamang espiritu because wala siyang Panginoon. Kaya kung ikaw na atakot mong hindi ka paligtas, time will come,
nasaniban ka ng masamang espiritu. Bakit? Kasi baka wala kang Panginoon sa buhay mo. Okay? Kung gusto mo magkaroon ng Panginoon na tagapagligtas, kung gusto mong ayaw mong saniban ng masamang espiritu, okay? Kailangan natin tanggapin ang Panginoon. Okay? Yes, sabi niya, lahat ng mga makasalanan, okay, ay possible na saniban siya ng masamang espiritu. Pero, okay, ang Diyos ay nagpapatawad. Okay? Yes, sa Bible din na Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng mga makasalanan ay hindi makakaabot sa katiyan ng Panginoon. Romans 16:3, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ang bayad nun ay yung impyerno. Nasa Revelation 21 po yun, na lahat ng mga sinungaling, pumapatay ng tao, lahat ng mga sumasamba sa Diyos ay part doon sa impyerno. At sa impyerno, yun po yung kalawang kamatayan. At sa impyerno ay merong unang hindi namamatay, mainit, okay? At ano pa? Sobrang hirap yung buhay doon. Kung dito mahirap na yung buhay natin, mas mahirap pa sa impyerno. Kaya, kung sa ating maligtas, adyan ang Panginoon. Ano sabi sa John 4:6? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos lang po ang daan para tayo po ay maligtas sa impyerno. Romans 10:9-10, if you confess your sin, ikaw ay nagpakumbaba, humingi ng tawad, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, thou shalt be saved. Ikaw po ay maliligtas. At kapag tinawag mo sa saaks ang Panginoon, okay, bilang tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Basic lang. Para hindi ka saniban ng masamang espiritu o hindi ka saniban ni Satan, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Papasukin natin ang Diyos sa buhay natin at tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. We have a prayer na ito yung paraan, hindi ito yung daan, kundi ang daan para tayo ay maligtas sa impyerno ay ang Panginoon. Kailangan pa natin ang Diyos sa ating buhay. Let's pray. Sundan mo lang ako sa prayer kung gusto mong maligtas sa impyerno. Alright? At itong prayer na to ay hindi po ito yung paraan. Kaya kung sinasabi, ito po, hindi ito yung daan. Ito yung paraan. Okay? Ang pinupoint ko, kailangan natin ang Diyos. Manampalataya po tayo sa Kanya na siya yung magliligtas sa atin sa impyerno. Let's pray. Sundan mo lang po ako sa prayer. Let's pray. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Papasukin niyo po ako sa inyong kaharian at pumasok po kayo sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Yan na yung time na hindi ka papasukin o hindi ka sanayban ni Satan because you have God na. Alright? So, ang Diyos ay makapangyarihan. Okay, kapag tinanggap mo siya, proven and tested, hindi ka na sanayban ng Panginoon. Basta tama lang yung puso natin. At ang Diyos yung nakakalam kung talagang tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi pa ako yung nakakalam, kundi ang Diyos. Sinusunod lang natin yung principle ng Bible, okay, at ang promise ng Panginoon na kapag tinanggap natin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang God, which is yung langit. Sa langit po ay merong streak of gold, merong isang puno na 12 fruits, 12 na bunga, at merong water doon na like as a crystal. Alright. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, lahat ng mga nakay Kristo na ay wala na pong hatol. Kahit sabihin ng mga kamag-anak mo, dati, makulit ka, magdalako ka, killer ka dati, pero kung ikilitin kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, okay, babaguhin tayo ng Panginoon. Basta magpasabit lang tayo sa Panginoon. Basta i-apply lang natin yung principle ng Panginoon, okay, tayo po ay mababago ng Panginoon. Pero once na tinanggap natin ng Panginoon,
that's the time na unti-unti tayong babaguhin ng Panginoon. Basta kailangan natin magtiwala manampalataya sa Panginoon. Kaya wala nang hatol. Okay? Kapag ngayon ay tinanggap mo siya, okay, ang ating doctrine, once saved, always saved. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, paano yun, kuya, pag nakagawa ko ng kasalanan? Kapag nagawa po tayo ng kasalanan, okay, papaluin po tayo ng Panginoon. Kagaya ng ating magulang dati, kung tayo ay bata, kapag nakagawa tayo ng kasalanan or mali, pinapalo po tayo. Kaya ang Diyos, kapag ikaw nakagawa ng kasalanan, tayo nakagawa tayo ng kasalanan, papaluin tayo ng Panginoon. Okay, ang mahirap dun kapag yung palo is papatayin tayo ng Panginoon. Ikaw makulit ka, hindi ka ang kulit-kulit mo, ikaw ay pinisira mo yung pangalan ng Panginoon, ganyan, parang makulit ka, hindi ka nag-church, papaluin kita, kukunin na kita. So, possible na ganoon. Pero ang Diyos ay hindi niya binabawi yung kaligtasan. Sa langit pa rin tayo mapunta. Yun nga lang, tayo po ay papaluin ng Panginoon. Pero lesson learned, kapag pinala tayo ng Panginoon, o pag nakita natin na pinala tayo ng Panginoon, pangita tayo ng tawad sa Panginoon, okay, at huwag nang ulit gawin yung kasalanan na po yun. Okay? Kapag nagawa po tayo ng kasalanan, hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Kailangan lang po natin magpakumbaba. Kasi, kung tayo ay nagpapakumbaba, nakikita pa ng Panginoon yung ating puso. Alright? Lagi po tayong magtiwala sa Panginoon with faith, pananampalataya, at lagi po tayong mag-pray. Alright? At ang Diyos na po yung gagawa sa ating buhay. Salamat po sa inyong panonood. Good morning kay Mama. Shoutout sa iyo. Ingat ka po lagi. I love you too. I love you. And tapos na po tayo.